Mga ka-express, may napakalaking balita tayo ngayon na siguradong ikakatuwa at ikakabahala ng maraming Pinoy basketball fans. Habang papalapit na ang FIBA Asia Cup, ang excitement at tensyon ay sabay na tumataas. At bakit naman? Dahil habang may magandang balita, natiyak nang sasama si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas sa biyahe patungong Saudi Arabia, may kasamang malaking tanong. Makakalaro ba talaga siya? Alam natin mga ka-express, ilang buwan pa bago ang aktual na torneo, pero as early as now, malinaw na committed si Kai. Hindi nating sinasabing 100% na lalaro siya sa Asia Cup, pero ang kumpirmadong detalye, sasama siya physically with the team sa Saudi Arabia. Parang ginawa noon ni AJ Edo, di ba? Laging present, laging kasama, kahit minsan ay limited ang galaw dahil sa injury. Pero iba si Kai. Iba ang kanyang presence. Kapag kasama siya sa lineup, parang may bagong sigla ang Gilas. Alam natin kung gaano siya kaloyal sa ating bansa. At ngayon, under Coach Tim Cone, ang most decorated coach ng PBA history, lalo pang tumitindi ang relasyon nila sa loob ng court. Sa ilalim ni Coach Tim, nakuha ni Kai ang starting center role. Hindi lang siya basta big man. Sa shaded area, kinukonsider din siyang main man ng Gilas, Pilipinas. At totoo nga, hindi ba? Sa mga panahong nasa best form si Kai at healthy, nakita natin ang magic combination nila ni Coach Tim Cone. Yung chemistry na yon mga ka-express, yon ang nagdala sa Gilas sa mga makasaysayang panalo na talaga namang nanggulat sa mundo. Pero eto ang catch. Nung na-enjoy si Kai, parang biglang bumagsak ang momentum. Nawala ng anchor ang Gilas at hindi na ganun ka-imposing ang kanilang depensa. Nawalan tayo ng intimidation sa paint. Kaya ngayon pa lang, may panawagan na. Mag-adjust na ang Gilas. Unang-una sa listahan, big man. Kasi kung hindi pa rin 100% si Kai Sotto pagdating sa FIBA Asia Cup, sino ang magpupuno ng cup? Oo, andyan pa si Japet Aguilar, andyan pa rin si Junmar Fajardo at AJ Edo. Pero kung tutusin, hindi na rin bata ang mga big men natin. Sina Japet at Junmar, parehong may iniindang injury at hindi na fresh legs. At si AJ Edo naman, very promising, pero madalas din siyang na-injure. Kaya ngayon, sumisigaw ang mga fans, magdagdag ng big men. Sa mga posibleng isama, dalawang players ang tumitinig. Una, si Kenton Millora Brown, isang fill-up prospect na may taas, lakas at modern game. Yung tipong stretch big na kayang tumira sa labas at makipagsabayan sa mas athletic na kalaban. At isa pa si Justin Baltasar, na kahit pa medyo nawala sa spotlight ay may matinding basketball IQ at matagal nang naka-immense sa Gilas system. Kung sakali man, malaking bagay ang additional height, rebounding at depensa nila. Pero teka lang mga ka-express, di lang pala sa front court may problema ang Gilas, may isa pang glaring issue, ball handling. Sa huling 5 laro ng Gilas, kasama na ang mga tune-up games, lumitaw ang kakulangan ng isang true point guard na hindi lang facilitator kundi scorer din. Yes, Scottie Thompson and Chris Newsome, pero aminin natin hindi sila natural point guard. Though mahusay sila sa depensa at capable scorer in burst, kulang tayo ng court general na kayang mag-take control ng laro especially sa clutch. At sino nga ba ang last elite floor general ng Gilas? Si L.A. Tenorio, hindi ba? Siya yung tipong kahit pressure cooker na ang sitwasyon, kaya niyang isettle ang team, ipasok ang plays at kung kinakailangan siya na mismo ang titira. May mga nagsasabi, ipasok si RJ Abarrientos at oo, totoo, explosive scorer, fearless at may international experience na si RJ. Pero ang concern, depensa. Sa level ng FIBA Asia Cup, kung mahina ang depensa ng isang point guard, siguradong tatargetan ng kalaban. Kaya kailangang balanse. Gusto natin ng point guard na may offense at depensa. Meron ding ibang pangalan na lumulutang, JD Kagulangan, Evan Neal
o kahit si Juan Gomez Diliano. Pero ang tanong, handa na ba sila for the physical at face ng FIBA level? Kasi pag hindi, baka mag-crumble sila under pressure. Kaya dito papasok ang coaching brilliance ni Coach Tim. Dahil sa dami ng options, ang tunay na challenge ay ang pagbuo ng perfect combination ng experience, youth at chemistry. At alam niyo ba mga ka-express na may naririnig tayong rumors na baka magbalik si Kiefer Avena o di kaya si Jordan Hiddink. Mga scorers na may handling, may shooting at may experience. Pero at the end of the day, kahit anong adjustment pa yan, isa lang ang tiyak na sa puso pa rin ng Gilas ang commitment. And no one embodies that more than Kai Sotto. Kaya ang tanong ngayon, anong klaseng Kai Sotto ang makikita natin sa FIBA Asia Cup? Will he be the same dominant center na mubina sa Gilas das wins last year? O magiging inspiration lang siya off the court habang patuloy ang kanyang recovery? Sa kabila ng lahat ng uncertainty, isang bagay ang malinaw. Ang commitment ni Kai ay talagang hindi matatawaran. Sa kabila ng mga injuries, schedules at personal development niya sa international stage, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang responsibilidad sa bayan. Ang pagpunta niya sa Saudi Arabia, kahit pa hindi pa tiyak kung makakalaro ba siya, ay isang matibay na simbolo ng kanyang dedikasyon. Sa panahong madalas inuuna ng mga atleta ang kanilang individual careers, kakaiba si Kai dahil malinaw sa kanya kung saan siya nanggaling at para kanino siya lumalaban. Pero hindi sapat ang isang player para dalhin ang buong team, lalo na sa level ng FIBA Asia Cup na kung saan ang bawat kalaban ay elite. Kaya malinaw na kailangan ng Gilas ng strategic reinforcements, hindi lang para may kapalit kung sakaling hindi makalaro si Kai, kundi para matiyak na may depth at balance ang buong roster. Ang pagkakaroon ng karagdagang big man at isang natural point guard ay hindi simpleng luxury, kundi necessity para makalaban tayo ng pantay o higit pa sa mga powerhouse teams ng Asia. Kaya ngayon mga ka-express, higit kailanman, kailangan ng Gilas ang suporta natin. Hindi sapat ang talento at taktika, kailangan din nila ng tiwala at pananalangin ng sambayan ng Pilipino. Kung tuloy-tuloy ang ganitong suporta at kung maibibigay ang tamang adjustments ng team, baka sa darating na FIBA Asia Cup, hindi lang muli natin gulatin ang buong Asia, baka sa pagkakataong ito, ang buong mundo na ang mapawaw ng Gilas Pilipinas. At gaya ng laging sinasabi natin dito sa ating channel, ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.